Isang nakakatakot na salpukan ng dalawang sasakyan ang pumatay sa 6 na miyembro ng pamilya na pauwi na sana matapos ang bakasyon. Kakarating lang namin, sarado na ang lugar. 2 bali ang binti ng driver ng Unit 2. Isinasakay na sa ambulansya ang lahat ng pasahero ng minivan. Ayon sa investigador, may driver na may sala at isang binatilyong kamakailan lang nalaman ang kapalaran. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ang aksidenteng ito ay pumatay ng ilang henerasyon ng pamilya. Ayon sa abogado, nagkamali lang ng liko ang binatilyo pero sabi ng mga investigador, nagmamaneho siya habang naka-marijuana. Disyembre 26, 2023, isang araw matapos ang Pasko at ang pamilya Potabatula ay katatapos lang magdiwang ng kanilang holiday. Noong araw na yon, bumisita sila sa Fossil Rim Wildlife Center at nakita ang mga giraffe, emu, cheetah at iba pang hayop. Ayon sa ulat, papunta ang pamilya Potabatula sa Arlington, Texas upang bisitahin ang kamag-anak matapos lumipat sa Georgia. Magkasama ang buong pamilya noon at si Rochelle Barry, 28 ang nagmamaneho ng kanilang Honda Odyssey. Si Rochelle ay pinsan ni Lokesh Potabatula. Kasama rin sa van si Navina, asawa ni Lokesh, mga anak nilang sina Krithik at Nishidha, at mga magulang ni Navina na sina Nageswara Rao at si Tamahalakshmi Ponada. Dapat sana ay magiging isang napakagandang araw ito para sa kanila, ngunit habang nire-record ko ito ngayon, isa na lang sa mga miyembro ng pamilyang iyon ang buhay pa. Narito ang sinabi ng mga pulis na nangyari. Naglalakbay ang pamilya sa United States Highway 67. Samantala ang isa pang sasakyan na ayon sa mga pulis ay minamaneho ni Luke Resecker na 17 taong gulang ay sinusubukang mag-overtake sa sasakyan sa harap niya. Dito nagkamali si Luke, 2 linya lang ang highway na ito. Hindi nakita ni Luke ang kasalubong na trapiko kaya bumangga siya sa van ng pamilya Potabatula. Kumusta na siya? May bali siya sa kanyang hita. Matindi ang sakit na nararamdaman niya. Huwag kang gagalaw, ha? Doktor ako, may matinding dead on arrival sa loob, gumagalaw ang leeg niya at mukhang matatag. Malinaw naman dyan ang bukas na bahagi. Ngayon ko lang ito nakita. See if he answers Luke. Luke? Luke? Is your eye on him, Luke? Look, you gotta hang tight, okay? You gotta stop moving. Oh, it hurts. Huwag tanggalin ang panali. Kailangan ito para hindi mawala ang mga binti mo. May sertifikasyon ako sa Diyos, pwede akong tumulong. Kailangan mo ba? Bombero ako, may sertifikasyon, handang tumulong. Hindi, kung kailangan ng tulong ng bumbero, pwede natin siyang hintayin. Bumbero siya kung makakatulong siya sa kanila. Hindi, ayos lang ako. Alam ko masakit. Gusto mo rin ba ng guwantes? Lok, naririnig mo ba ako? Sige, Lok, kukuha tayo ng tulong para sa'yo dito sandali lang. Sige, kailangan mo lang maghintay para sa kanya. Alam ko masakit. Kailangan ko lang ng tinatayang oras ng pagdating ng express mail service sa ngayon. Nakakuha lang niya ng... Kung may gasa ka, mukhang may sugat siya sa ulo.
Huwag mong tanggalin, pare. Sa tingin ko, matalim yan. Mag-ingat ka kasi matalim dyan. Kaya mag-ingat ka lang. Kung gusto mong sumama sa tropa, dapat nandito siya sa sasakyan. May guwantes siyang pwedeng gamitin para mag-inspeksyon at para hindi matusok. Hindi, para lang makahanap siya ng hindi nasusugatan. Kumusta sila sa kabila? We're getting you the help you need. Give me your hand. May sugat siya sa ulo. Nag-aalala ako sa sugat niya sa ulo. Ako nang bahala. Sinusubukan lang niyang tanggalin ang tali. Huwag mong tanggalin ang panali niya. Hindi tinatangka niyang tanggalin yon. Ayon sa mga opisyal, nagmamaneho si Luke ng 65 mph nang bumangga siya sa minivan ng Potabathula family na umaandar ng 75 mph. Lahat ng sakay ng minivan ay namatay maliban kay Lokesh. Malubha pa rin ang mga tinamo niyang sugat na nagbanta sa kanyang buhay. Siya pati si Luke at ang pasahero niya ay kailangang agad dalhin sa ospital. Ay grabe, itong katabi natin doon ay may doble ang bali ng mga braso, bali ang humerus, bali rin ang femur niya, may open tibial fracture pa siya. Sinusubukan niyang maghanap ng balita sa express mail service pero hindi ko alam nasaan sila. Si. Sabi nila 2 pero parang sinabi nila sa akin 3. May 3 patay sa loob ng kotse. Oh! May 3 patay tayo doon. Meron tayong bukas na sugat sa ulo. May bali sa femur dito. Isa sa kotse, sasabihin ko sa'yo na, Yung isa sa kotse ay gumagalaw pa. buhay pa siya, gumagalaw pa siya. Hindi ko alam, naghahanap ako ng balita tungkol sa kanila. May 3 doon sa loob. Minsan gising siya, minsan hindi, pero siya ay Humihinga siya. humihinga siya. Oo, nagbibiyahe rin kami ng kotse. Mag-triage tayo. Nauna ang 3, siya ang una, katabi natin ang pangalawa. Maaaring oo. Doktor din ang lalaking ito, baka matulungan niya kayo. Kung gusto nila, pumunta sila rito at tulungan akong kumuha ng litrato. Ayos lang kami. Nandito na tayo at ang number 1 sa triage ay naroon. Ito na ba lahat? Oo, ito ang number 1 dito sa gilid. Ayos lang, tayo ay magkakasunod lang naman tayo. At saka, Itapon na natin. Tinatanggal lang niya ang panali niya. Gusto mo ba dun sa taas? Kung ganon. Sa ganung paraan, hindi tayo tumatakbo sa sled. Huwag kang gagalaw. Oh, yung lalaki mula sa likod. I don't know if it's open or not. Kahit anong guwantes ang makuha mo. Hindi, sa tingin ko masyadong malit yan. Hindi pa tapos. It's very full.
Eto na tayo. May balis siya sa hita. Gusto naming mailagay siya sa kahon. Ayos lang. Ayos ka lang, ikaw ay... Ayos ka lang. Di ko alam kung hihilahin mo siya o gusto nating hilahin siya. Pag alam nyo na, sabihan ninyo ako. Pwede nating paalisin lahat dito kahit saan kayo bumaba. Uy, Greg! Meron tayong... Gaano pa kalayo ang mga chopper? Hindi ko alam. Sakay na sa truck. Sumama lang kayo sa isa sa amin at palalabasin namin lahat ng tao kahit saan nyo gusto. Mag-relax muna tayo. Oh, sumakay tayo sa likod ng truck. Please, sumakay ka. Ipasakay mo siya sa akin sa kahon muna. That's fine. Those are cheap to buy more though. Akin, may damit akong mekaniko pero may mga butas ito. Kaya lahat sila ay galing sa lahat. $1 sa van. Sige, at meron tayong isa. Gising pa ba siya mula sa van? Inaakala kong nasa van siya. Oo, pero kalmado pa siya. Kaya habang kinakausap ko yung isang lalaki, Oo. sabi niya, nakita niya lahat. 2 sasakyan ang pagitan ng truck sa kanya, papuntang 1119 Pakanluran. Bigla siyang lumiko sa huling segundo para makapasok sa 1119 dito mismo. Tinatangka niyang makapasok sa county na yon. Hindi ko alam kung may saksi kang pahayag dyan. Wala pa akong nakausap na kahit sino. Oh. Siguro, kung... Hindi, nakuha ko ang numero niya at lahat. Kailangan nating makakuha ng isa mamaya o kung anuman. Tawagan ng trapiko. Uy, kailangan nating bawasan ng traffic para makalapag ang helicopter. Uy, nasa labas kami ni Reed. Naaksidente ang 2 sasakyan. 3 na ang patay ngayon para magawa mo to. Sa 67, papunta sa hangganan ng Somerville County. Nagbanggaan ng harapan ang 2 sasakyan matapos tumawid ang driver sa double yellow line papasok sa county road at bumangga sa minivan. 3 ang patay, 3 nilagyan ng tourniquet. Magpapalapag tayo ng 3 helicopter dito pagdating nila. Hindi, ang driver ng Unit 1 ay may balis sa hita at sugat sa ulo. Kakalagay lang namin sa spine board siya. Ang driver ng Unit 2 ay may 2 balis sa binti. Isinasakay na sila sa ambulansya. Patay na lahat ng pasahero ng minivan. Si Luke, 17 taong gulang ay nagtamo ng matinding pinsala sa utak at 5 araw na koma matapos ang aksidente. Pinalitan pa ang nawawalang bahagi ng kanyang bungo. Ang kaibigan niya ay nagtamo rin ng matinding pinsala sa utak. Nang halughugin ng pulis ang truck ni Luke, hindi lang basag na salamin ang nakita nila.
nakakita ka ba? O hinila mo ba ito pataas? May lisensya ako sa pagmamaneho. Ito ang loop. Ibinigay ko ito kay Careplay. Sinusubukan kong tukuyin kung ano ang nagdala sa taong iyon sa sasakyan at kung nasaan siya noon. Sa tingin ko, pag tayo ko, naka-double tourniquet na siya. Oh, kaya yun lang. Lalaki na ba? Lumabas ako nang hilahin nila siya mula rito. Alam mo ba kung sino ang humila sa kanya palabas? Yung lalaking may sinturon? Yung lalaking may sombrero, may bigote. Palagay ko siya ang humila at yun din ang sinabi niya kanina. Ah, bombero rin pala siya. County Road 302, kailangan pa siyang sunduin. Naniniwala akong oo. Oo. Nabangga sila, nilinis at susuriin ko kung may impormasyon. May nakuha ka bang detalye tungkol sa driver? Ito ba yung lalaking kumuha ng telepono? Hindi, nag-drive lang ako sa Harris. Sabi nila cellphone lang ang dala niya. Walang setup ang cellphone at wala rin siyang identification. Nasaan siya sa loob ng kotse? Siya ba ang nagmamaneho? Hindi, ang mga driver. Hindi naman kailangan na siya ang pasahero. Sa likod, pasahero. Kakausapin ko ang matandang lalaki pagdating nila. Sigurado akong siya ang nasa kaliwa. Nag-overtake siya. Gitnang pasaherong kaliwa. Sige. Sa loob ng truck ay may tetrahydrocannabinol wax. Ayon sa mga opisyal, nagpositibo sa tetrahydrocannabinol ang dugo ni Luke matapos masuri. Opo, ma'am. May cellphone dito sa lupa. Hindi ko alam kung kakailanganin ninyo ito. Sige, nasaan ito? Dito ba? Anong nangyayari? Counting truck. Yung driver lang. Baka kailanganin nyo ito para sa investigasyon. Oo. May mga cellphone rin ng pasahero dito. Oo, animang nandyan. Oo. Oh, tatawagan ko si Garcia. Sabihan ko lang siya. Oh, siyam lahat. Hindi ko alam kung sino ang magdadala ng drone, kaya mapapalipad natin. Kung mapalipad natin, baka hindi rin. Magpipinta pa rin ako. Sakaling may mangyari. Oo, paparating na sila. Mga 20 minuto na ang lumipas. Sa tingin ko, oo. Oo. Kaya hindi naman dapat masyadong mahaba ang mga yon. Kumuha ng litrato ang mga tao nila. Gusto mo ba akong mag-ikot at kumuha ng litrato? Kumuha ako ng litrato ng mga sasakyan at ng mga tao sa loob ng isang kotse. Pero hindi ako maghahalongkat sa loob ng kotse nila hanggat hindi pa natin sila na ilalabas. Pero kung gusto nila, anong gagawin? Kailangan ba natin maglagay ng M? Oo. Andiyan na ang taga-crime scene ng county para magproseso ng kotse. Ako naman, kukuha lang ng litrato at kopya ng mga larawan nila. Kukuha rin ako ng litrato ng kalsada at labas para makumpleto natin lahat. At kung si Greg ay pupunta rito at magpapalipad, edi Ilalabas natin siya. Lumabas ka rito. Siyam lahat. siyam lahat. Sa ngayon, Kaya si Homeboy hindi maganda ang itsura. Pareho silang hindi maganda ang itsura. Hindi ko nakita. Yeah. Hindi, siya nga. Bumubulong siya. Hindi siya mulat. Wala siyang seatbelt na suot. Hindi naman masyadong nagbabanggaan doon. May mga 2-5 talampakang espasyo para magpalipat-lipat. Sige mga pare, alis na ako dito. Sige, maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po. Bago ka umalis, pwede bang makahingi ng numero mo para makontak kita kung kailangan? Gawin ng ano? Hindi naman kayo magpa-party pagkatapos, di ba? Sa tingin ko. Ano ang magandang numero ng telepono para sa'yo?
George Rodriguez. Some ID or anything? Hindi. Sige, sabihin mo lang. RTF na technician na naka-uniforme ng polis. Oh. Lalagay natin ng ATF na technician. Ayan na. Ayos na. Pwede ka nang umalis, pinahahalagahan ka namin. Salamat ulit. Opo, sir. Salamat. Sige. Dumating siya sa eksena bilang retiradong ATF technician. Ngayon parang security guard na lang siya. O kung ano man mula sa kung saan, nagkataon lang na dumaan siya at nakita. Sige, ako. Nakita ko yon, wala siyang mga patch o kung ano man, buong badge talaga kaya nakatago. Oo. Sabi niya, hindi siya pulis kundi nagtatrabaho sa seguridad at retiradong ATF. Nadaanan ko at nakita ang putukan kaya tumigil ako. Oo, pumunta siya ron at nagdirekta ng trapiko sa harap nun. Hoy, no, hindi sila sapat na malapit para malaman. Hindi ko sinabi. Sandali, Gusto mo bang simulan ng inspeksyon o crash guys pagkatapos? Oo, pwede nating simulan ng inspection sa puting truck tapos gumawa ng panlabas na inspection sa van. Oo, pintura muna tayo para pagdating ni Greg pwede na niyang ilagay agad. Sabihin kay Timmy na 5 kami, mga pasahero at gamit ng sasakyan. Sige, perfecto. At 6 pala kami. Dalawa sa unahan, 3 sa gitna. Oh, hindi ko nakita yung pang-anim. Isa sa mga bata ay nakahiga sa ibabaw ng isa pa. Kukuha muna ako ng pintura. Anong balita, sir? Hindi. Gusto ko lang sanang bigyan ka ng paalala. May 6 tayong patay sa lugar, 3 ang dinala sa ospital gamit ang helicopter. May mga litrato na tayo. Nandito na ang mga taga-county crime scene tech. Ipoproseso nila ang kotse na may 6 na bangkay sa loob. Kukuha na lang ako ng kopya ng mga litrato nila kapag tapos na sila. Ako at si Reed ay maglalagay na ng marking. Sa ganung paraan, pagdating ni Greg dito, pwede na lang niyang ilagay agad yon. At nailabas na ang mga ito at ilalagay na namin sila. Dalawa kay Harris, isa kay JPS. Kung gusto mo ng mas detalyado, parehong mga driver ay pumunta kay Harris. Oo, naka-duty na ang crime scene tech nila at papunta na sila kaya dito ko na lang sila papupuntahin. Ipoproseso nila ang litrato, 6 ang namatay sa minivan. Kaya dadaanan nila yon gamit ang mas magaganda nilang digital camera at iba pang gamit. Kaya hahayaan ko siyang iproseso yung sasakyan na yon. Walang laman yung isang sasakyan kaya kami ni Reed ang magpipintura at mag-i-inspection doon. Si Emmy ay nakakumot na, kunin mo siya kapag tapos na ang proseso. Pagdating ni Greg, dapat na ilagay na ang pintura. Walang bakas ng preno. Pagdating ni Greg, ilalagay na natin to. Pick-up truck. Kaya may 5 tayong saksi. Ang pick-up truck ay papuntang Kanluran sa 67. Dito mismo sa county line, may county road na parang nagway sa isang... At sa tingin ko, papunta siya doon sa county road at lumiko siya pakaliwa ng masyadong maaga napunta sa maling bahagi ng kalsada sa no passing zone at nagbanggaan ng harapan. Ayon sa United States of America Today, naparalisa si Lokesh dahil sa aksidente at nalaman niya sa ospital ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Sabi niya nakausap niya ang anak niyang babae tapos nagising siyang patay na ang pamilya niya at nakiusap na mamatay na rin siya. Noong Marso ng 2024 si Luke Resecker ay kinasuhan ng 6 na bilang ng homicide. Pinalaya siya matapos magpiyansa ng 50,000 at inutusan manatili sa bahay dahil ayon sa Department of Public Safety, hindi siya medically fit makulong. Bagamat 17 taong gulang si Luke noong aksidente, kinasuhan pa rin siya bilang adulto. Nagharap ng argumento ang magkabilang panig pero ikinagulat ang pagpapawalang sala sa kanya ng Johnson County jury sa intoxication manslaughter.
Napatunayang nagkasala siya sa second-degree manslaughter, misdemeanor na pagmamaneho habang lasing at first-degree aggravated assault gamit ang nakamamatay na sandata na nagdulot ng malubhang pinsala. Ang kaso ng aggravated assault ang may pinakamabigat na parusa. Sa Texas, ang parusang iyon ay maaaring mula 5 taon hanggang 79 na taon sa kulungan. Ayon sa ulat, probation lang sana ang natanggap ni Luke kung di siya nahatulan ng hurado. Ngayon, 19 na taong gulang na si Luke at ayon sa recommendation ng hurado, gugugulin niya ang susunod na 65 taon sa kulungan. Ayon sa ulat, umaapela si Luke Resecker sa sentensya niya. Kung hindi mababago, aabot siya ng 80 bago makalaya. Kung ma-qualify siya sa parole, makakalaya siya sa edad na 49. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.